pagrespeto, pagkilala sa karapatang pantao ng ating PNP under General Torre III ang siyang pangunahing galaw ngayon ng ating Philippine National Police nationwide. Ito po ay matapos na personal na magtungo si General Torre bilang PNP Chief at nakipag-ugnayan sa Commission on Human Rights. Noong isang linggo sa flag ceremony, personal nagpunta ang PNP Chief at tiyakin sa Human Rights Commission na re-respeto at gagawin ng lahat ng PNP na mabigyan ng proteksyon ang mamamayan. Yung to serve and protect ay pairalin. Walang human rights violation. Nangako ko na po ang PNP Chief na ang lalabag dito at may magrereklamo, kakasuhan at summary dismissal ang kahit na sinong opisyal at kawal ng PNP. Kaya kinatuwa ito ng Commission on Human Rights. At maliban dyan, ang isa pong policy na gagawin, lahat ng pulis, pasintabi na, tuturuan, magkakaroon ng training sa paggamit ng tama ng kanilang mga baril. Kailangan nakapag-practice sa shooting, kailangan ang mga pulis ay asintado, kailangan ang mga pulis ay marunong humawak ng baril para hindi madamay ang sibilyan. Kaya lahat pong lugar ng samahan ng Pulis Luzon, Visayas, Mindanao, meron tinatawag na invitational firing or testing ng paggamit ng baril. Ang hindi marunong humawak, hindi marunong pumutok ng nasa ayos at nasa tama to serve and protect ng mamamayan ay didisarmahan o kukumpiskahin ang baril. Alam niyo kung bakit ganito ang galaw ni General Torre. Alam niyo si General Torre, para sa inyong kaalaman, hindi lang po ito magaling sa pagsunod sa batas, may prinsipyo, may tapang at may talino. Siya po ay isa rin sa mga shooter, magaling sa baril. Kaya gusto niyang ipamana yan. Physically fit, walang tiyan, healthy, at magaling pang bumaril. Gusto niya kanyang ipatupad ito sa lahat ng pulis sa buong bansa. Bawal ang matatabang pulis, pasintabi na at malalaking tiyan. At bawal din ang hindi marunong gumamit ng kanilang service firearms. So ayan po yung policy yung pinapairal ngayon. Kaya lahat ng pulis, from general to patrolman o corporal, pinakamabang ranggo, obligadong mag-practice, obligadong mag-shooting ng madalas para in case na sila ay nangangailangan at kakailanganin, hindi magagamit at hindi madadamay ang mga sibilyan sa paggamit ng kanilang service firearms. Napakaganda po nito. Sa tagal-tagal ng PNP, ngayon lang natin narinig ito. Pagpapatunay na batas ang pairalin, walang paglabag sa karapatan ng tao, hindi pwedeng madamay ang sibilyan na sa anumang operasyon, responde ng ating kapulisan. Napakagandang balita po ninyo. Mabuhay ang PNP sa ilalim ni General Nicolas Torre III as Director General. Okay? Ano po inyong masasabi dyan sa galaw na ito at programa ng ating PNP Chief? Kaya nga po, gigil na gigil ang mga DDLs, DDFs, DD-shit. Kasi nga po, ang gagawin ni General Torre ay ang tunay na pagbabago at tunay na pagdidisiplina para sa mga kapulisan at para na rin sa taong bayan. Ang ating bagong PNP Chief ay poprotektahan po ang mga Pilipino dahil magkakaroon po ng police visibility na siyang kulang na kulang noong panahon ni Digong. Kaya nga po, 'di ba, napakaraming riding in tandem ang nakakalusot noong kasagsagan ng pandemya. Pandemya na nga. Natatakot pa mga Pilipino dahil baka magurgur, kung hindi tukhang ay meron pong riding in tandem. Actually itong si Secretary Benhar Abalos, sinolusyonan niya yan nung siya ang Mandaluyong mayor. Ginawa niya ng paraan para matigil po ang mga riding in tandem na yan. Ngayon po, si General Torre, napakaganda ng kanyang mga, mga proyekto o naisin na gawin sa loob ng PNP. Actually, yung kanyang 3-minute response time na yan, yan po ay nagawa niya na. Yan po ay pinapakita niya na. Nung siya nandun sa Davao, pinapakita niya kung paano ito magagawa. Yung nasa regional siya ng Davao, pinapakita niya. Siya ang nag-initiate niyan. Sa Quezon City, gusto niya rin gawin niya, nagawa din niya.
pinakita niya kung paano ito magagawa, which is kaya na. Kaya nga po, kumbaga si General Torre, meron ng blueprint. Ipapasunod na lang sa buong Pilipinas. Kumbaga meron na siyang hawak na patakaran at gagawin na lang ito. I-implement na lang sa buong Pilipinas. Kaya maganda rin po yung sinabi din niya General Torre na yung mga pulis po na medyo merong mga beer belly, mga malalaki ang talagang tiyan, hindi daw po mapopromote. Kasi maganda rin yon para po ang mga kapulisan natin ay maging physically fit at makahabol sa mga kawatan, lalo na sa mga snatcher. Paano makakahabol kung malaki tiyan? Diba? Ang mga snatcher po magigilas, matutuling tumakbo yan. Mga mga malilikse. Kaya po, kailangan talaga na makasabay ang atin pong mga PNP para po makasagot sila sa tawag ng pangangailangan kapag meron pong mga krimen na nangyayari. Alam nyo si General Torre po ang the right man at the right job. Tamang-tama ang pagkakapili ni PBBM dito kaya General Torre. At tumaas po ang moral ng ating mga kapulisan dahil nga po ang kanilang PNP chief ay talagang meron ng napatunayan. Biruin nyo, nahuli ang isang manyakol na pekeng anak ng Diyos na gabi-gabing nambubulog ng kanyang mga pastoral. Ang isang dating presidente na napakaraming pinagurgur at protektor ng mga drug lord. Ang economic advisor Chekwa. Kaya po, di ba, nakita natin kung gaano ang kapangyarihan ni Digong, pero tiklop siya kay General Torre. Ngayon, meron pong, kumbaga, yan yung mga napatunayan ni General Torre, na wala po siyang sisinuhin, walang sasantuhin, kahit ano pa ang iyong kalagayan, kapangyarihan sa komunidad. Kapag ikay lumabag sa batas, talagang ikaw ay dadamputin, huhulihin ng isang General Torre. Kaya po, yung sinasabi ng ilang mga DD-list, DD-sheet, DDFs na bumaba daw po ang moral ng mga PNP dahil daw po nilaktawan ni General Torre ang ilang mga 4-star, 3-star general. Naku, malayong-malayo po yan. Hindi po yan totoo. Dahil mas lalo pa nga pong minahal ng mga kapulisan si General Torre dahil po siya ang nararapat na tao sa trabaho na ito. Sunod na ating pag-usapan, Senado laban sa Kongreso. Gano'n na ba? Yan ang dahilan kung bakit nabitin, bakit dinelay, bakit na-dribble-dribble ang trial ng Article of Impeachment against Sara Duterte, Vice President. Kaya dapat ang Senado at ang Kamara maging maingat. Huwag silang mag-away. Kailangan may maayos na coordination. Kung kinakailangan, kung ano ang court decision, court order, impeachment court, sundin ng mga prosecutors. At susundin naman yan. Inamin na po ng mga prosecutors. Iba ang relasyon nila ngayon sa Senado. Kung noong pangapanukalang batas, parehas lang ang level nila. Mababa at mataas na kapulungan, pero parehas lang. Kung legislation ang galawan. Pero dahil impeachment trial ito, kaya nirespeto nilang mas mataas ang Senado dahil Senador judges. At ang mga prosecutor naman na congressman ay talagang susunod lang sa kung anong court order ng court trial. Pero dahil dyan, na ating alam na, kailangan namang huwag abusuhin. Kailangan ilagay sa ayos ng mga senador judges ang kanilang mga sinasabi at ginagawa para naman po maging kagalang-galang at paniwalaan, hindi lang ng mga prosecutor, kung hindi ng mamamayang Pilipino. Kaya lang po, meron po talagang mga ilang senador na mga wala pong delikadesa. Katulad ni Robin at ni Amy na talagang pumunta pa po doon sa Malaysia para samahan, back-upan si Sara Duterte sa pangangampanya para sa 2028. Wala talagang mga delikadesa to at wala po itong pake kahit po kahit po makita na sila'y puro lamang pamumulitika. Actually, sila ang namumulitika, sila ang nangaharas, sila ang mga gumagawa ng kwento para pasamain ang ating pamahalaan, ang pamahalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Nakita naman natin kung gaano sila kabayas. Kaya nga sana mag-inhibit tong dalawang to sa impeachment trial .
Kasi kung halimbawa sobrang bias or nang gigipit na o hinaharangan na ng mga senator judges ang galaw ng prosecution panel at kakampi sa defense panel, hindi ho maganda yon. Kailangan ang senator judge ay tumanggap, makinig at mag-aral sa kung anong ebidensya, testigong ipipresenta ng magkabilang panig, prosecution at defense, tagapagtanggol ni Sara Duterte, at bigyan din ng pagkakataon si Sara, Vice President, kung paano niya ipaliwanag ng malinaw saan ginamit ang 612 million confidential and intelligence fund, ano yung lagayan ng 50,000 per month sa loob ng 9 months ng mga YOSEC, ASEC at Director ng Department of Education, saan galing ang sinasabing nakakalulang daan-daan or bilyong bank account, at higit sa lahat, bakit siya nag-utos na against laban sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Ilan lang yan sa article of impeachment na dapat niyang ipaliwanag. Hindi sapat kung abogado lang ang magpapaliwanag. Dapat si Sara ang magpaliwanag niyan dahil siya po ang siyang Vice President, noon ay Secretary ng DepEd, at siya ho'y nagsagawa ng pananakot, pagbabanta sa Pangulo nung kanyang gawin ng press conference noong November 23, 2024. At testigo dyan ang mga membro ng social media na kanyang kasama doon sa press conference sa kanyang pagbabanta. So, yan po ang ating inaabangan. Related pa rin sa isyong yan. Naniniwala po ang mga prosecutors na sila ay bibigyan ng tamang oras pagkakataon ilatag at hindi haharangin ang presentation ng ebidensya at testigo. Kasi nga po ang mga prosecutor ay lahat abogado. Siyempre ang Defense Counsel lahat abogado. Kaya ho ganyan ang ating paliwanag at pinaparating sa inyo. Ang problema natin ay yung mga senador judge, karamihan hindi naman abogado. Kung di ako nagkakamali, mga 5 lang ang magiging senator judge sa pagbubukas ng 19th Congress. Kasi nandiyan yung magkapatid na Cayetano, si Barcoleta, papasok, Pangilinan, at saka ho, Escudero. Yun lang ang alam kong abogado ay 24 sila. So, ibig sabihin 19 ang hindi abogado. So, yun ang kaabang-abang. Actually, kahit hindi ka abogado na senator judge, kung susundan mo ang presentation ng magkabilang panig, doon ka kukuha ng idea kung meron bang ebidensya o wala. Malakas bang ebidensya o mahina. Yun Pero kung yung senator judge ay makikipag-argumento at hindi tatanggap ng proseso dahil hindi nila alam ang galaw ng abogado at legal issue, makakaproblema. Yun ang isa sa ating aabangan. Paano i-handle ng senator judge na hindi abogado ang kaso ito? Paano ipipresenta ng prosecutors ang kanilang kaso? Paano haharangin ng Defense Counsel ang mga ebidensya at testigo at kaso? Yan po yun Kaya tatlo ang ating aabangan. Ang mamamayang Pilipino, kayong mga nanonood, nakikinig, sa buong mundo may karapatan kayo. Huwag na huwag niyong aalisin ang inyong karapatan dahil pera nating lahat ang ginagamit ng gobyerno sa anumang trabaho at anumang ginagawa nila. May karapatan ang mamamayan magsuri, mag-abang, kumastigo kung kinakailangan sa maaaring iba ang galaw o malayo sa dapat nilang gawin. Please like and share, subscribe and follow. At naku, kahit nga po Sir Mike na premature pa ang impeachment trial, kakaumpisa pa lang, kitang-kita na natin na ang mga senator judge, hindi po sila tumatayong judge kung hindi abogado ni Sara Duterte. At bulag na bulag ang mga ito na talagang si Sara Duterte po ay kanilang ia-acquit kahit na po napakatibay ng mga ebidensya. Kahit po naguhumiyaw ang mga ebidensya ni Cocoy Villamin, Mary Grace Piatos, Juan Miguel Uwishi, Shell Jokno at Marian Rivera. Sama mo pa yung mga apelido ng mga senador na ginamit like Hontiveros and Revilla. Naku, tingin ko kahit po nakatiwangwang na yung ebidensya na talagang si Sara Duterte ay kumupit, nagnakaw, nagkawatan,
sa Kabanambayan, sa DepEd, 612 million ang pinapasagot sa kanya, hindi po nila ito i-convict, ia-acquit nila to dahil nga po sila ay mga tutang-tuta ng mga Duterte. Kukonsintihin nila si Sara kahit po ito ay hayag na hayag ng nagnakaw, kahit po maraming ebidensya na ilalatag ang mga prosecutor, congressman, talaga pong ia-acquit nila to. At yan po yung nakakalungkot na parte ng buhay ng mga Pilipino. Dahil tayo po ay may mga senador na naglilingkod sa isang pamilya lamang, hindi po sa pamilyang Pilipino. Ang kanila pong pinagsisilbihan ay ang kanilang pinagkakautangan ng loob at hindi po ang ating mga kababayan na siyang nagluklok sa kanila. Yan po ang talagang dapat nating bantayan. Dapat po talaga magkaroon tayo ng boses. Buti na lamang talaga kahit papaano meron po tayong mga makakasama like Sherwin Gatchalian, Risa Hontiveros, napapasok po diyan sa 20th Congress at sila yung mga magiging senator judge. Dagdag pa natin Bam Aquino at Kiko Pangilinan, Tito Soto, Panfilo Lacson. Yan po ang mga magiging tawag dito yung balancer sa mga impeachment proceedings dahil sila po ang tatayo ng mga magiging taga-timbang po sa tama at mali. Kasi yung sila Amy, Bato, Robin, Bongo, kampi na yan sa mali. Sarado na po mata niyan sa katotohanan. Kahit po ang mga ebidensya ay talagang tinuturong si Sara ay nagnakaw, hindi na po mababago ang stand niyan sa impeachment. Talagang ia-acquit po nila si Sara Duterte. Buti na lang talaga may papasok po na mga magigiting, matatalino, at mga magagaling na mga senador na mayroon po talagang integridad at kredibilidad. Wag na nating isama dyan si Marcoleta dahil talagang isa rin yan sa mga magiging pro-Sara. Lagi nga niyan pinagtatanggol si Sara, di ba? Kahit doon pa lang sa Kongreso. Ito po ang magiging kumbaga trial of the century. Ito po ang talagang babantayan ng mga Pilipino. Dahil po karamihan ng mga Pilipino ay gustong malaman kung saan po talaga dinala ni Sara Duterte ang kaperahan ng Kabanambayan. So, yan po ang ating aabangan, yan po ang ating tutukan. Mabagal, matagal, pero ang importante, andyan na ang impeachment trial. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Sir Mekabe, thank you sa yung video na aking nireaksyonan. Salamat po sa mga information. Salamat po sa mga opinyong makabuluhan. Ingat po kayo mga chup-chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.